Tumaas ang suggested retail price ng asin. Pero paglilinaw po ng Department of Trade and Industry, walang kakulangan sa supply nito. Nag-abiso na rin ng DTI sa mga consumers na paghandaan ang posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain habang papalapit ang holiday season. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Hile-hilera ang ibinebentang asin sa Muñoz Market sa Quezon City. Pero tila inaalat si Aling Miriam dahil mas kumonti na ang bumibili ng asin sa kanila. Tingin niya may kinalaman ang unti-unting pagtaas ng presyo ng asin. Ang isang sako umaabot na sa 330 pesos ngayon, na noong mga nakaraang taon ay nasa mahigit 200 pesos lang. Kaya naman ang takal-takal niyang ibinebenta may kaunting taas presyo din. Hindi naman po agad-agad mataas. Konti-konti lang naman ang taas nila. Kasi araw-araw kailangan ginagamit. Sanay na rin kasi talagang ganun eh. Kailangan kasi pang gamit natin araw-araw naman yun. Sa DTI Bulletin nitong August 12, tumaas ang suggested retail price ng asin. Ang iodized salt nasa 29 pesos ang isang kilo mula sa dating 25 pesos at 75 centavos. Ang iodized rock salt naman mula sa 11 pesos at 25 centavos, nasa 14 pesos and 50 centavos na ang kalahating kilo. Pero paglilinaw ng DTI, wala namang shortage o kakulangan ng asin sa bansa. Napapanahon lang talaga ang pagtataas ng presyo nito dahil mahigit 5 taon na mula nang huli silang magmahal. Meron talaga tayong mga inalaw na pagtaas ng presyo ng asin. Kaya lang, kailangan rin maintindihan natin, Aljo, that itong mga manufacturers nito sobrang tagal na hindi nagtataas ng presyo. Parang umabot na ng 4, 5, 6 years bago sila nag-request ulit. Wala namang dapat ipangamba ang publiko dahil sapat naman ang supply ng asin sa mga pamilihan. Ang pagtaas ng presyo ng mga ilan na locally manufactured ay dahilan lang po sa kailangan na talaga nilang magtaas over the years. Ngayon lang po ulit sila nagtataas. Hindi po dahil sa shortage natin ng asin. So hindi po tayo makukulangan ng supply. Nauna nang sinabi ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na tututukan niya ang pagpapataas ng produksyon ng lokal na asin sa bansa. Sa ngayon kasi, mas marami sa mga asin ay imported. Yung mag-aasin na nasa Batangas, nasa Cagayan Valley, nasa Mindanao, maliliit production efforts na dapat i-accelerate para ma-meet yung standards ng ibang activity na dapat mangyari because we need to feed them in salt. Yung programa sa asin, we are importing asin. At para masolusyonan ito, inihain ni Kabayan Party List Representative Gonzalo ang House Bill 1976 na layong palaguin pa ang produksyon ng asin sa bansa. Ayon sa panukala, 550,000 metric tons o 93% ng pangangailangan ng asin sa bansa ay inaangkat mula sa mga bansa gaya ng Australia, China at Thailand. Kabalintunaan aniya ito, lalo't na palilibutan ng mga dagat ang bansa na pwedeng magamit sa malakihang produksyon ng asin. Kung maipapasa ito, gagawa ang pamahalaan ng isang bagong ahensya na tututok sa pagpapalago ng industriya ng asin at mangunguna sa pananaliksik dito. Na-i-refer na ang House Bill sa Committee on Food and Agriculture. Samantala, mas naghigpit na din ang DTI sa pagmamonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng mga presyo nito. Posibleng magmahal pa ang ilang pagkain habang papalapit ang Pasko. Kaya abiso ng DTI, agahan ang pamimili ng pang Noche Buena na hindi naman agad nasisira. Eventually, tataas na naman yung presyo or pag malapit na kasi, hindi pa. Pagka nagmamadali na ang mga tao, hindi nila napapansin, tumaas pala ang presyo or tinaas pala ng mga retailers. Samantala, nanawagan ang ilang organisasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan na ang lumalalang krisis ng pagkain sa bansa. Masasabi nating ang Pilipinas at mamang Pilipino ay maibibilang sa pinakawalang seguridad sa pagkain sa buong mundo. May krisis tayo sa pagkain. Paano na ang ating gagawin para makaalpas, makabangon talaga agrikultura natin
para makalikha ng sapat na kantidad para sa sariling pangailangan ng mamayan, maabot natin yung self-sufficiency level. Dagdag nila, matutugunan ito kung tututok ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Jervis Manahan, ABS-CBN News.